Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Samantalang dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kaniyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kaniyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y sinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagkilos ng mga alagad at sa paglawak ng pananampalataya. Siya ang nagsabi kay Felipe na magbantay sa daan patungo sa Gaza sa disyerto. Siya ang nagsabi sa kanya na sabayan ang karwahe. Siya din ang kumuha at nagdala sa kanya patungo sa Azoto. Everything was directed by the Holy Spirit. Pero maliwanag din sa pagbasa na si Felipe ay masipag. Sinusundan niya ang gabay ng Espiritu Santo. Siya ang una na pumunta sa mga Samaritano sa Samaria. Ngayon, siya naman ang una na nagbinyag sa isang hindi Hudyo, isang dayuhan na mula pa sa Africa. Ang Ethiopian na ito ay may mataas na katungkulan sa kaharian ng Ethiopia. Treasurer siya ng reyna.
Pero interesado siya sa relihiyon ng mga Hudyo. Nagpunta siya sa Jerusalem upang sumamba at nagbabasa siya ng Bible. Talaga naghanap siya ng katotohanan. Noong napaliwanagan siya ni Felipe, siya agad ang nag-alok ng mabinyagan. Masasabi natin na siya ang unang African na naniwala kay Kristo. Ang pananampalataya niya ay nakasalalay kay Kristo. Noong kinuha na si Felipe sa piling niya, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Nang may pagkakaiba, masaya na siya kasi natagpuan niya na si Kristo. Siya marahil ang nagpahayag kay Jesus doon sa kanyang bansa. Kaya may malalim na pinagkakaugatan ang mga Kristiyano sa Ethiopia na kilala ng mga Coptic Christians. Hindi sila nagpadala sa mga Muslim noong mapailalim ang kanilang bayan sa kanila. Paano ko maintindihan kung walang magpaliwanag sa akin? Iyan ang sagot ng Ethiopian kay Felipe nung tinanong siya kung nauunawaan ba niya ang kanyang binabasa. Kailangan natin na may magpaliwanag sa atin tungkol sa Biblia. Itong first things first ay isang attempt na magkaroon ng paliwanag sa Bible na binabasa natin araw-araw. Pero dapat interesado tayo na maghanap ng paliwanag. At hindi lang interested na malaman, kundi handa rin na gawin ang ating nalaman. Kaya noong napaliwanagan na siya tungkol kay Kristo mula sa Old Testament passage na kanyang binabasa mula kay Propeta Isaías, gusto niyang magpabinyag na agad. Hindi ba ito naman ang pahayag ng mga apostol? Pagkatapos na ipakilala si Kristo, ang kanilang panawagan ay magsisi at magpabinyag. Ang naging resulta ay joy. Joy in the Spirit. Ang Biblia ay nagdadala sa atin sa pagtanggap ng mga sakramento. Kung tinatanggap natin ang mensahe tungkol kay Jesus, tatanggapin natin siya sa mga sakramento. Nangyayari sa atin to tuwing misa. Mula sa lamesa ng salita ng Diyos, ang ambo o lectern, pumupunta tayo sa lamesa ng Eucharistia, ang altar. Pagkatapos na pakinggan ang salita ng Diyos, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. O Banal na Espiritu, patuloy mong gabayan ang simbahan sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Patuloy mo ring buksan ang puso ng mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa Biblia at sa mga sakramento. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.